Hello mga papi, dito po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Loy? Ito pa si Tita Jen! At ito naman po ang naka-road kid. Hi! Papa O, si Ikaw ba Ochi talaga? Diaz. Bakit may mga ganito? St. Alvin? At ito naman po si Papa O, si Noji Deso. Ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Chika na namin dali. Kaya pa ba mamanood? Ayun. Alam mo, hindi masusolusyonan ng road kid yan, ano? Paano ba? Pero pwede bang itanong sa kanya kung ano-ano sa malat? Oo, pwede. Ano? Tatanungin ko ha. Sige, ano? Hi, road kid! What is the best remedy for hoarse voice? Avoid whispering. It actually strains your voice more than speaking softly. Avoid irritants. Smoking, alcohol, Wala ako nun. loud talking, and very cold drinks slow recovery. Most hoarseness improves in a few days. If it lasts more than 2 weeks, or if you have pain or trouble breathing, it's wise to get checked by a doctor. Ay! Tara! Aray! Akala ko, what's the remedy for hoarse voice? Feed grass. Gaga, kabayo yun. Ay, sorry! Oo. Ayan, di ba? Oh. Ang galing naman ng Rockid! O ganyan, Rocket. Nabasa mo lahat yun? At eto na. Oh. Kaya natin tong mag-record. Talaga? Oo. Kunwari, kausap kita, tapos gaganyan ako. Oh, Eloy, kumusta ka na? Ano nang issue sa'yo? Ganyan. Sasagutin mo yan, malinaw na malinaw yung video at I-record? saka yung boses mo. So, nandito sa app yung Ay. video. Ang taray! Oo. So si Rockid na gagamitin natin pang shoot? Ano, hati tayong tatlo sa salamin. Di ba? Oh, nakakaloka, hindi ba? Ang galing ng pag may Rockid. kausap kang Chinese, Thailander, Oh. or kahit ano, mag-ano ka. Hi, Rockid! Please do the translation. Ano ang nasa dako paparoon? Bunga ng malikot na pag-iisip, likha ng balintataw o halaw sa isang liglib na kalagayan. Guni-guni yan, Loy. Ha? Gaga. Ayan, sabi. Sabi! Ang galing ni Rockid! Di ba? Ano ba tinranslate niya? Ayan na nga, puro tayo kagagahan, di ba? Oo, hindi pa niya napag-aaralan ng kabaklaan. No? Ay! So, dapat i-serious yung question mo sa kanya. Tapos wala. ito nare-record yan. Pag gusto mong marinig yung nagchichikahan dyan, kaya niyang i-record. Ay! Oo, Aday. Ay, Ganyan dapat siya pala sa kalala. atin mga marites yan. Oo, pati mga ano, yung picture tayo, picture. O, pipicture ako kayo, pak. Ay, kompleto. taray! Ay, teka pa pa, huwag na ka-inggitera. Rockid yan at available yan sa Ideal Vision. Wow! Yes. Diba? So, aalisin ko na ha. So, magagamit mo yan, Nay, ha, sa pangangalap ng balita. Oo. Ayan, diba? Taray! Mga Ay, inggitera. hindi siya expert sa kabaklaan. Oo. Ay, daig siya ni Alvin. Ay, naku, ayaw niya. Diyos ko, pag nalaman ni Al... Rockid? Sandali nga. Ayan, sandali. Hi, Rocket. What can you say about Alvin Aragon? Ayan, naku, isang word lang ang sinabi niya. Ano daw? Yak. Ay! Talaga? Sa haba, yak lang. Oo. O mahabang yak, gano'n. Ay, Parang bird. Hindi. Hindi naman ganun ni. Kasi marami raw Alvin Aragon. Be specific, sabi niya. Pero alam mo, magiging specific na tayo rito kay Alvin Aragon. Kasi nga, ang dami nang nagre-react ng artista. Bakit? Kasi ginagamit niya. Kasi binabanggit niya yung mga artista. Yes. Diba? Katulad ni Kay Brosas na walang kamalay-malay na banggit siya. Pati si Glock 9. Kasi nga, meron silang mga nag-out na mga anak, hindi pa? Pati si Ian Veneracion. O, si Ian Veneracion, eto. Sasabihin mo ang mabuting tatay, yung inaccept yung lalaki mong anak na nagpakabakla, yun ba mabuting tatay? O mabuting tatay, yung nagagalit, bakit ka bakla? Lalaki ka na ginawa ng Diyos. Sino ang mabuting tatay? Si Glock 9, tuwan-tuwa, ginawan pa ng kanta yung anak niya. Yun ba kinalulugod ng Diyos? Alakpakan mo yung lalaki mong anak na ginawa niya na nagpakabakla? Woo! Si Kay Brosas, tuwan-tuwa. Si Ian Veneracion, tuwan-tuwa. Tapos,
Sino yung tumatayo na kung anong tama sa mata ng Diyos? Na huwag ka magpakabakla. Kami ni IC? Kami masama? Kamusta, world? Pinapalakpakan natin? Mali ba? Ay, Paano? Anong reaction nyo doon? ay, hinihintay kong banggitin yung Ojo Diaz. Ha? Ba't hindi pa binabanggit yung Ojo Diaz? Ay, hindi. Dapat yung mga anak ko mabangitin niya. Ah. Tapos, alam niyo yung tatay niyo, bakla. Gagano sa... Nako, tatarayan ka ng mga anak ko. Oo. Diyos ko, nakakaloka ka. Diba? O at least, di ba? O yan, katulad ko, may 5 akong anak. Kaya gusto ko siyang makausap eh. Oh. Mag-ano lang kami, yung paano ko, meron ako 5 anak. So ano yun? Ginawa ba ng Diyos, straight na lalaki, straight na babae? Oo. Lang, katulad niyan, ayan, si Kay Brosas sumagot. Oo nga. Si Glock 9, ginawa pa ng kanta yung anak. Oo. Unang-una, Alvin, walang pakialamanan ng parenting style. Yes. Walang pakialamanan kung paano pinalalaki ng isang parent ang kanyang anak. Lalo na at hindi naman ihinihingi sa'yo yung panggatas nila, yung pangtustos nila sa tuition fee. Kung lahat na lang, ang pagkakaintindi mo, dumidepende ka sa Bible, kaya masasama yung ginagawa nila. Sabi nga ni Wilma Dancin, eto, Kasi, okay lang naman na meron kang mga opinion. Okay lang yun, pero kasi hindi ka pa pwedeng mag-impose sa ibang tao ng opinion na meron ka. Lalo na kung sa tingin mo na medyo baluktot. Okay lang naman na mahal mo yung asawa mo. Okay lang yun, tama yun. Pero kasi, yung asawa ko rin, mahal na mahal ako, pero hindi naman siya ganyan. Hindi niya hinihindrance yung growth ko. Hindi niya rin pinakikialaman ng pananamit ko because that's me. Eh, nung nakilala niya nga ako, yun na nga ako. 'Di ba? So, kung mag-aasawa, pwede naman mag-adjust. Of course, kailangan mo mag-adjust in any circumstances. Kasi nga yun nga yung relationship niya. Pero, wag naman dumating sa punto na pokontrolin mo na pati pananamit, pananalita, even ang hanap buhay. Sermonan mo na. Amats. Even ang hanap buhay. Kasi kung sinasabi mo na masama ang mga babaeng pag naghahanap buhay na kalabas ng cleavage, paano kami mga modelo? Paano yung anak ko na nagmo-model ngayon na nakabikini? Maganda yung platform. Hindi naman dahil nakalabas yung mga katawan namin, ibig sabihin, pwede na kaming bayaran. Hindi naman ganun yun, kuya. Hindi kami nababayaran. Kuya, gising-gising tayo sa katotohanan. 'Di ba? Ang isang tao, pag mahal mo, mahal mo. Hindi mo pwedeng baguhin. At saka kuya, yung mga sinasabi mo dyan, hindi mo pwedeng i-impose sa asawa ko yan. Paano na ako magpapanti-pantihan? Kaligayahan ko yun. So, yung amats mo, okay lang naman yan na inamats mo yung Bible. Wala naman kaming issue dyan. Kasi nung nagdodroga ka nga, hindi ka nga namin ginudge eh. Tapos ngayon na nagbago ka, lahat kami ginudge mo. Ay, Hindi ka naman daw niya hinusgahan nung nag-addict ka. Oo. Bakit ko questionin mo porque hindi nakadepende sa Biblia at hindi nagre-repent yung mga makasalanan? Lahat tayo makasalanan. Yung ang klase ng ginagawa mo, makasalanan yan na ano pa yung isang makasalanan? Tutorial. Oh. Ayan, hindi na natin. Kasi parang tutorial parang tinuturuan niyang mabisyo yung mga Kung bata kung paano. paano ginagawa. Oo. Pero parang ano yung sinasabi niya, masama yun, ganyan-ganyan. Hindi na kailangan i-demo. Pero naituro na niya. Oo. Kasi nga ate, galing siya doon. Kaya alam niya yung mechanics, yung procedure. Kaya nga, yun ang sinasabi ko, na hindi porke pinanggalingan mo, hindi porke pinagsisihan mo, at pinatawad ka ng Diyos, feeling mo, kailangan lahat kayo, ganun din ang gawin ninyo para patawarin kayo ng Diyos. Alam mo, hinahangaan natin siya na kung nagbago siya, kung nakahingi siya ng patawad, nakapag-repent siya, di ba? Oo. Pero, yun nga yung tanong, Oo. sure ka na ba na pupunta ka ng heaven? Di Yun ba? na Parang, nga. sino ka para magsabi na ang mga bakla pupunta ng hell? Sure ka na sa heaven ka pupunta? Para sabihin mo na yung mga ibang tao, pupunta kayo sa hell dahil lang nakahingi ka na ng tawad? Porke ikaw okay ka na kay Lord, feeling mo. Oo. So kayo hindi kayo okay kay Lord Ako na nagsasabi sa inyo,
Push nyo na yan. Mag-repent kayo. Dapat ba ganun? Hindi naman overnight pwedeng mangyari yung gusto mong mangyari. Porque nangyari sa'yo, di ba? Pero alam mo, Loy, mahirap eh. Kaya sabi ko sa kanya, Loy, iparamdam mo naman na mahal mo ko. Ganyan? Yung March 13 yun eh. Parang si Alvin yun. Ay, teka! Kahit pausa ko, napapatili ako. Oy, hindi tatawanan yun kasi talagang yun ang damdamin ni Alvin, ha? Oo. Ang ano lang kasi, ayun nga, yung sinasabi niya, di ba? Yung paraan niya, kung paano niya binanggit kay Lloyd, di ba? Yung mga netizen tuloy, di ba? Parang iba yung dating na Yung mahihirapan ka pati. Sabihin mo na ng diretso, OA. Ay, sasampal. Kaya hindi, yun na nga. Oh, see, iba-iba talaga. kasi parang ang mahirap dito, may prejudice. Como bakla, hell na agad. Oo nga. Pag naging bakla ka, hell agad. Paano yung argumento natin na sinasabi na all men are born polygamous? Ang polygamy, kasalanan. So all men will go to hell? Lahat ng lalaki pupunta impyerno? Kaya nga. Parang ganun yung punto de vista niya, Abay, di ba? nagagalit pa nga siya kay Michael dun sa tunay na ama ni Sofia, ni Andre. Oo. Kasi nga, parang 3 taon yata o 2 taon na sa kanya si Andre. Parang gusto niyang patinuin. Kasi walang ipinanganak na bakla ang Diyos, sabi niya. O ito, pakinggan natin. Ayan, o. So, pag ang disiplina, 8, 9, 10 na, kinakausap na yan. Meaning di mo pinagbubuhatan ng kamay. Minsan, napicturean ko yun. Minsan, nagagawa ko rin sa anak ko yun eh. Pantay naman, pantay naman. Kasi ang tigas ng ulo eh. Pag matigas ang ulo mo, medyo nagle-level up ang disiplina. Pero kapag medyo, alam ko, hindi naman sinadya. Pero never mo pinagmalupitan, ganun. Si Andre, Oo, hindi. Tama lang. Meron talaga akong anger. Kung ang complaint niya sa akin, yung grabing galit eh, yung pinitsarahan ko siya eh. Kasi hindi naman niya na experience yun nung 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2 na ang nag-alaga si Lola. Yung ganun taon siya, yung ganung edad niya. Okay? So, lalaki yan. May sumisilip na mga signs na baka ano to bading. Kasi malambot. So, napansin mo yun? Okay? Pag nagsasalita, may pitek. Napapansin mo May na yan. pitek ng Oo, pagkabakla. Pero gusto ko i-explain. Balik, kayo, makinig kayo. Mga galit na hindi naintindihan Pero, yung kwento. bro, deep inside your heart, bro. Ito mahalaga kasi to eh. Oo. Nung 7 si Andre, 6 years old, 5, 4, 3, 2, 1, ang nag-alaga si Lola. Babae. Ganun talaga mga lola, no? Kasama pa si Tita, NJ. Nasaan si IC? Busy sa sex bomb. Hindi pa Christian. Nasaan si Tatay, Michael? Busy, wala. Sino nag-alaga? Si Lola at Tita. Ano ang trabaho ng bata? Ang trabaho ng bata, yung ganong edad, mag-absorb ng nakikita, naririnig, at mga sinasabi mo. I-absorb niya lang. Ginagaya nila. Ang mga bata, parang sponge ng panlinis ng pinggan. Sip-sip lang ng sip-sip ng tubig at saka ng sabon. Ngayon, si Andre, ano na sip-sip? Yung pagiging malambot, ni Lola. Pag magsuklay. Magkaiba ang lalaki at babae. Ang babae, malambot talaga yan. Ang lalaki, ikaw, meron kang, ayan ang mga sinusuntok mo eh. Sinil. Iba tayo mag-ipag-usap. Iba tayong kumilos, ang lalaki. Ngayon, si Andre, lumaki kasama si Lola. Nasaan yung tatay? Yung tatay dapat nag-aalaga dun eh. Ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nasaan siya? Wala naman siya eh. Hindi ba nabash yung tatay niya? Hindi na. Siguro, dinadalaw-dalaw lang. Pero, yung araw-araw na kasama mo yung anak mo, nasan ka? Wala ka. Sino inaatupag mo? Pero pinunan mo yun. Yung mga Nung 8, 9, 10, pinunang ko yun. Pero matanong ko, deep inside your heart, talagang pinuri mo ba siyang totoong anak? Oo, si Naramdaman Andre. mo? Oo. Yung kinukwento ko kanina, ano ba yun? Love yun eh. Yung inaasikaso ko, love yun eh. Part of love ni IC at ako, i-correct ka sa mali mo. Diba? So,
parang kasalanan patuloy nung tatay kasi absent siya habang lumalaki si Andre. Paano magiging present lagi yan sa buhay? Kung present lagi sa buhay, itong si Michael, yung totoong ama, edi wala siya. Oo nga, no? Edi ang magkasama pa rin si IC, tsaka yung tatay ni Andre, di ba? Yun nga, yung sinaktan niya, sinabi niya, pinitsarahan niya. Oo. Pinitsarahan niya daw. Yun daw yung paraan niya ng pagdidisiplina sa bata. Pinitsirahan niya lang, te, hindi niya sinakal. Si Sofia makakapagsabi niya kung pinitsirahan lang siya o sinakal siya. Kasi baka gumanon, te, Ano? Paano? Ah? Ay, parang ingkong. Parang matanda. Oy, di ba? Nakakaloka ka. Munti ka pang tumama dyan sa... Ultra mega! Alam mo na mura-mura dyan sa ultra mega. Nakakaloka ka. O Diyos ko. Dahil dyan namimili yung mga sari-sari store, di ba? Oo, di ba? Kaya huwag mong babanggain kasi binabangga nila yung taas ng presyo ng iba. Ayun. Kaya mura dyan sa Ultra Mega. Makakasuki Yes. dyan kayo mamili. No? Ayun na nga, hindi natin alam, baka isa sa mga araw to magsalita yung Michael. Kung ano yung ginawa mo sa anak ko. Kaya naglayas yung anak ko at pumunta sa akin. So, hindi lang mapinitsirahan, te, sinakal na. Hindi, gaga! Hindi nga. Yun nga yung dapat na sagutin kung pinitsirahan talaga. O sinakal para lang maging masaya ka. Oo. Tanong natin. Hindi ko alam kung kailan matatapos to. I even protected you sa isang interview. Hindi ko nga sinabi na sinakal mo ko, di ba? Pero yun talaga yung totoong nangyari. I even choked for how many seconds bago mo tinigil yung sakal na yun. Pero nung time na yun, hindi ko pinersonal yun dahil akala ko nung time na yun, normal lang yung ganung pagdidisiplina. Pero habang lumalaki ako, mali pala talaga yun. Alam mo, sa totoo lang, mahirap What if isa sa mga anak niya kay IC, knock on wood, huwag naman sana dahil yun ang ayaw mong mangyari. Paglaki, tomboy, anong gagawin mo? Anong paraan ng pagdidisiplina ang gagawin mo? Para gawin siyang tunay na babae. Hindi natin alam, baka regaluhan tayo ng Diyos ng, ito, pagsubok, gagawin ko siyang tomboy. Titingnan ko kung paano mo harapin, paano ka makikipag-deal sa sarili mong anak, Alvin. Titingnan ko kung magbabago yung iyong pananaw, paano pag ganoon, di ba? So dedepende na naman tayo sa Biblia. Siyempre, hindi naman mapanghusga ang Lord. Sabi nga ni kay Process, accommodating si Lord. God is all loving and understanding. Kaya feeling ko medyo, hindi ko alam kung inaalaw yun ni IC, yung ganong treatment ni Alvin sa anak niya, sa panganay niya, o yung ganong paraan ng paano maging tatay na nakadepende sa Biblia niya. Diba? Kaya ang hirap, Diyos ko po. Kaya, Ang hirap talaga. Oo. Ay, te, matanong ko lang, saan ba nanggagaling yung galit niya sa bakla? in fairness to Alvin, inamin naman niya, parang 6 or 7 years old siya, ay parang may nag-ayang bading sa kanya, tapos inaya siya sa bahay, tapos may nangyari. At mula nun, nag-enjoy siya. Hanggang sa makapasok siya sa showbiz, may mga reporter, may mga managers din na pinagbigyan niya. At kumita naman siya. Yun siguro, parang pagkatapos ng lahat ng yun, lumiwanag ang isip niya dahil nga sa tulong ni Jesus na, Jesus talaga, te. yes, yun ang sabi niya, Jesus. So, Kasi, hindi nga. So yun nga, parang tinanggap niya na yun, nag-repent na siya, finish na yun. Sabi nga ni, ikaw naman, hindi ka nga namin hinusgahan noon tapos ngayon, parang ikaw na lang ang anak ng Diyos, parang, di ba? Kaya siguro, kung may mga kapatid sa fellowship, itong si Alvin, maanong sabihin niyo? Kasi baka sumama yung tingin o impresyon ng mga tao sa mga Christians. yes. Sa mga born-again Christians o renewed Christians. Ang ganda ng sinabi ni Nay, ni Rica Peralejo, Ano di sabi? ba? I totally understand the desire to share God with other people, but when you are not careful in doing it, whereby you sound self-righteous and all, then do not expect the message to come through. Love before judgment is the way of God. If the latter goes first, don't call the unbeliever misunderstanding.
Because the first miss here was yours. You didn't really understand the way of the message. Oo, Yun. di ba sabi nga, sino mo yung nagtanong sa pastor niya kung mali yung ginagawa nila bilang sex bomb dancers? Si Jopay Si Jopay. Na hindi naman daw. Oo, dahil binigay daw ni Lord Yung Jesus talent. yung talent. Alam mo rin talagang, sabi ko nga kanina, hinahangaan natin siya sa pagbabago niya, Sa di kanyang ba? conviction. Sa kanyang conviction, sa kanyang, Paninindigan. yung kanyang renewed faith, renewed life, di ba? Pero yun nga the end does not justify the means. Kung ba ang punto mo para maisalba ang maraming tao sa pagpapahayag ng mabuting balita, kung panghuhusgay na una bago sa pagmamahal, gaya ng sinabi ni Miss Rica, paano babagsak sa tenga ng mga mananampalataya yung mensahe? Yun yung parang sinasabi ni Miss Rica, di ba? Kasi parang isipin mo, yung pagtuturo mo ba at pagsasabi na kayo, makasalanan kayo, pupunta kayo sa hell, kalugod-lugod din kaya yun kay Lord? Yung ganong pamamaraan? Oo. Sana maano rin, huwag din manahimik si Isaac bilang siya yung wife, no? Sabihan din niya si Alvin, no? Na hinay-hinay muna. Kung meron kang gustong ipaglaban, huwag ka na magbabanggit ng mga artista. Kasi nananahimik sila, bigla mong ginagawang example. Diba? Naalala ko tuloy na yung pagiging shepherd, di ba? Parang ganun Gusto mong akayin ng mga tupa. Oo. Akayin, hindi ikondena yung mga tupa, di ba? Pero ikaw, Te, matanong kita, Ah. ha? Ah. Gusto mo ba ma-interview si Alvin Aragon dun sa Ah. OJ Diaz Inspired mo? Oo naman. Gusto ko na-interview ko nga si Sofia, no? O, bakit naman hindi siya? Gusto ko rin siyang marinig. Kasi gusto ko rin itanong sa kanya, yung paano ako, bading ako, pero meron akong 5 anak. Dahil mabuti naman akong tatay sa mga anak ko. So, ayaw mo ba ako na maging bading? Gusto mo maging straight ako. Pero, hindi naman yun ang pagkakakilala ng anak ko sa akin. Ano ba? Nakakasuka ba? Bakit? Diba? So, yun naman isang gusto ko itanong sa kanya. Sana mapagbigyan niya ako. Baka mapitsarahan ka. Paano picturean? Gaga sa Sa kalya? Sa kalya. Ano ba pitsara? Ha? Ano ba pitsara? Lalagyan mo ng tubig. Ah. Tapos sasali mo. Pitcher yan Pizza eh! yun. pizza ba yun? Pitsara, yung kapartner ng tinidor. Pitsara Ay, mali pala. Pitsara yung pang-alis umay. Atsara yun, Ay, atsara. Ano ba? Pitsara yung choreographer. Si Maribel. Pitsara, yun yung sinusulatan ng chalk. Pisara Pitsara yan! yun. Oo. Kaya ubusan na. Pitsara, ano ba? Ano yung pitsara? Pitsara. Parang kinuwelyohan. Pitsara. Yung ginanuhan. Okay, Parang ginaasan ginawel. ganon. Kaya naka-inspire shirt pa naman ako. Ayan. Buti Ayan. makapal yung tela. Oo, hindi agad nasisira. Kahit pitsarahan ka dyan. Diba? Oo. Ay, nako. Ano ba yan? Anyway, pasensya na kayo kasi mainit na pinag-uusapan yan dahil na ibabalik yung mga dating videos ni Alvin Aragon. Di Tsaka ba? pasensya na. Involved tayo dyan mga bakla. Kaya Oo nga. kailangan natin magkomento. Oo. Diba? Katulad yan, di ba? Si Alvin nagpo-content. So, for monetization siguro yun. Hindi natin siya masisisi doon. Kung for monetization lahat ng kanyang ginagawa. Parang itong si Rod Navarro Jr. na nagsasalita na rin siya, di ba? Parang hindi niya mabanggit-banggit si Direk Coco. Hindi na siya nagbabanggit ng names. Oo, hindi rin siya nagbabanggit ng show. Di ba? So, yan, maiintindihan naman din natin yan. Pero, yung remorse, wala pa ding remorse. Pinapanindigan niya na ganun yung mga nangyari. Na siya ay, yun yung na-experience niya. Ito na nga, mula sa kampo ng pamilya ni Rod Navarro. Hindi ba siya kasama doon? Di ba nga anak siya ni Ron? Sandali. Junior Oo. pa. Oo. Ito na. Sabi sa akin ng source ko, OG, merong anak na junior, si Rod Navarro Sr. At yun ay ang totoong junior. Ha? Hindi yung nagsasalita ngayon na talent dati sa Batang Quiapo? Hindi daw yan ang junior. Kasi nung namatay ang veterano si Rod Navarro, syempre andun lahat ng pamilya. Biglang sumulpot daw itong si Rod na Batang Quiapo doon sa Burol. Nagpakilala na siya ay anak ni Rod Navarro.
Oh. At siya ay si Junior. Pero syempre, sila ay malungkot. Gusto nila nang may nakikirami sa kanila. Alam mo yon, di ba? Devastated sila. Kasi nga, wala na yung daddy nila, di ba? So, sige na, tinanggap na nila itong si Rod Batang Quiapo. Oh. Na, sige na, kung kapatid, di kapatid. Pero, hindi siya junior. Merong Rod Navarro Junior talaga. Yan yung legit na anak. So ano siya, Nay? The third? Eh di ba legit din siya? So kung may junior, may the third. Okay, ang pagkakaalam nung pamilya, alam naman daw nila na may mga kapatid sila sa labas. At sila ay ipinakilala sa mga anak ni Rod Navarro Sr. Lahat pinakilala. Kasi aware naman sila na, chick boy si Sir Rod. Pero hindi raw nila nakilala yung isa. Noon lang na nasa burol. Wala naman daw ipinakita ng dokumento, birth certificate, ganyan. Mag-isa lang daw. Wala raw kasamang nanay to prove na anak sa akin ito ni Rod Sr. Yun nga, so yung pamilya ni Rod, parang naano sila na bakit ganito na yung ginagawa niya, na nagiging controversial, tapos yung paghihingi ng tulong, wala naman daw problema. Pero, sabi nga sa akin ng isa, ang tagal na nating magkaibigan, Ochi, nang hingi ba ako ng tulong? Hindi. Wala sa aming magkakapatid kasi iniwanan naman kami ng daddy namin ng sapat. Hindi rin naman namin naging ugali yun. Kaya hindi rin naman para gamitin namin ang pangalan ng daddy para maging pasaporte kung hihingi kami ng tulong. Pero Nay, nabanggit niya yun dun sa, di ba, sa statement niya, na wala siyang minana sa daddy niya. Ang pagkakaalam naman ng mga Navarro ay kilala nila kung sino yung ibang kapatid. Eto daw, hindi. Wala naman daw pinakitang birth certificate. Kaya ako I am encouraging Rod Navarro Jr., yung nagtalo sa Batang Quiapo, na maglabas ka ng proof ng dokumento, ng birth certificate, kung nakapirma man doon yung tatay mo, na si Rod Navarro Sr., para i-prove natin na ikaw ay lehitimong anak. Diba? Hindi natin kino-question yung Kasi ako, hintayin lang natin na, ito, yung birth certificate ko. Ayan, nakalagay dito. Ang tatay ko ay si Rod Navarro. Ganyan nga, nanay ko ay si ganito. At ako yung Rod Navarro Jr. Kasi may junior. So, ibig sabihin, te, hindi siya kinikilala ng mga kapatid niya? Basta ang nasabi sa akin, may mga kinikilala sila na ipinakilala mismo ng tatay nila na ito kapatid nyo. Ano, nabubuhay pa si Sir Rod? Oo. Oo naman, mamaloy. Magpakilala yung patay. Naman. Sorry, Jeds, Mamaloy naman. Last mo na to. Siya nagde-decide kung sino nasa likod. Ako isa. So, ayun na nga, diba? Kaya ako, ini-encourage kayo nagpapakilalang anak ni Rod Navarro Sr. na si Rod Navarro Jr. na nag-guest sa Batang Quiapo na i-prove mo. Pwede namin din ilabas yun. Kung nagsasabi ka ng totoo o may dokumento ka na nagpapatunay na anak ka nga ng namayapang aktor at commentator na si Rod Navarro. Wala namang problema dyan. Malay mo na yung maging makabuti pa yun. Dahil kung Oo. Kung diba? legit pala, no? Kung legit pala, di mas kikilalanin ka ng mga kapatid mo. Magkakaroon ka pa ng extended family, correct. diba? Oo. Pero, syempre, yung mga nakausap ko parang nahihiya sa mga nangyayari ngayon. Kasi nga, syempre, nakakaladkad yung daddy nila na ang tagal ng patay, na new news pa. Basta, ang nakakatuwa rito, maraming nagpapatotoo sa kabutihan. Ay, teka lang, Nay. Teka muna. Hindi ko pa naririnig. Yung sana magkaayos. Wala nga. Kulang. Kulang. Rewind. Anyway. Oh. Anyway, so nagpapakilalang si Rod Navarro Jr. Sana magkaayos kayo. Kapitawan, te. Hindi kompleto Hindi magkaayos kayo ng kasi sila Kapatid, mismo na naloloka sila sa mga hanash mo Parang, sandali, ba't ganito? Nananahimik na si daddy. Tapos nakakaladkad pa yung pangalan. Speaking of pag-aayos, Nay, sa tingin mo ba magkakaayos din si Rod Navarro Batang Quiapo at saka si Direk Coco Martin? Alam mo, malalim kay Direk Coco to kasi with all his sincerity, tinulungan naman niya tong si Rod Kaya lang nga, parang napunta sa wala at tinulungan na nga niya, siya pa napasama.
Oo. Kaya tuloy, hindi natin maalis na yung ibang artista, yung ibang mga character actors na natulungan ni Coco, na nabigyan ng pagkakataong makalabas ng 1, 2, 3 taon. Ayan, nagpo-post din sila ng kanilang mga pasasalamat At patotoo. patotoo na hindi totoo yung sinasabi mo na pinabayaan sa set. Sana lang, no, nag-iisip muna tayo or kung meron ka mang mga totoong kaibigan, sana nalalapitan mo at tinatanong mo sila kung ito ba ay ipopost ko, makakatulong kaya sa pagkatao ko, sa reputasyon ko. Sa palagay nyo, dadami ang project ko kasi ipopost ko itong nangyari sa akin sa Batang Quiapo. Na ang masakit, kung hindi naman talaga nangyari. Kung hindi ka naman talaga napabayaan. Diba? At saka granting man na yan, naisip ko lang to bigla, granting man na kung halimbawang tumulong sa Direk Coco ng may kondisyon. Di ba normal naman yun na sa mga tumutulong na dahil gusto kang itama, gustong matulungan ka, minsan nagbibigay sila ng kondisyon na, oh, sige, tutulungan kita, pero kailangan ganito kailangan ganyan. So, normal po yun, hindi yun extraordinary. Kasi, hindi naman- Kasi out of concern din nila sa iyo yun. Saka hindi naman nila pinulot yung perang itutulong sa'yo. Kaya gusto nila yung pera lumago. At pag lumago yan, kahit hindi mo na bayaran si Coco, matutuwa na yon dahil siya ang nagbigay sa'yo ng seed money. Saka yun bang pagbigay ng tulong na may kondisyon na ikabubuti mo naman yung kondisyon? Masama ba yun? Oo nga. Baka may kondisyon. Gagaan. Anong kondisyon? Yun nga, di ba yung sabi na, ang tutulungan, pero parang habang nagtatrabaho ka, may ibang tumutulong, di ba? Saka ayaw niya O mag-Marsha. pag hindi mo pinagbuti, alis ka na. Oo. May mga gano'n naman talaga tayo. Di ba Tsaka na ikaw pag nagpapahiram? Ako nga, sa mga- Ano mga kinukondisyon mo Diba? minsan? Hindi, sa totoo lang. Kunwari, nangihiram yung kapatid ko. O di siyempre may talak muna ako. Para pag ayan ha, ganyan, chu. Tapos, sana, pag nangutang, ibalik. Ganyan. Which, binabalik naman, paunti-unti. So, natutuwa na ako doon. O, pag ibibigay ko, sana yan, palaguin ha. Ganyan. Kasi nga, talagang pagalit, sa paraang pagalit, sasabihin mo talaga yan para maramdaman nila na, uy, Seryoso ka. seryoso to na sandali, pag sinayang ko yung perang pinaghirapan niya, hindi na ako makakaulit. Oo. Alam nyo, beggars cannot be choosy. Ganon talaga. Pag ikaw lumapit, handa kang makarinig, handa kang masermonan, handa kang latagan ng kondisyon. Di ba? Kahit naman mag-loan ka nga sa bangko, may mga kondisyon di ba? Di ba? Di ba? Aminin natin, yung mga lending na hihiraman natin, lahat yun merong rules, may kondisyon, di ba? Correct. So, Diba? anong pinakaiba nun kung kaibigan sa kaibigan, nanghiram ka, tapos gusto ng kaibigan mo na malagay ka sa tama, kaya binibigyan ka niya ng mga babala, di ba? Diba? Na pag hindi napagbuti o pag napabayaan mo to, last na yan or wala ka nang asahan sa akin. Ay, Diba? hindi. Normal yun, Oo, di pero ba? hindi ganyan sa top sen. Ano? Paano ba? Hindi, Paano sa sen? top sen kasi, syempre hindi naman yung una't huling bigay sa'yo. Oh, O kasi, yung, di ba, naka-download na ba kayo ng top sen? Oo. Mag-download na yung mga nasa ibang bansa. oh. Oo. Tapos? Na gustong magpadala ng pera dito sa Pilipinas. Oo. Through GCash man yan, Maya, bank details, Oo. ayan. Basta nasa ibang bansa at dito magpapadala sa Pilipinas, no? Kahit saan lupalop ng bansa man yan, basta merong top send app. Ayan, pwede nyo nang i-download. Bakit ba sila magda-download ng Tap Sen? Kasi nga yung mga balikbayan, yung mga mahal natin sa buhay na nagtatrabaho abroad Oo. at gustong magpadala rito na hindi na pupunta pa sa mga remittance center, through app na lang. Yun ang ginagawa nila. So, convenient. Convenient. Oo. Oo. Kaya nga, di ba, yung sinasabi ko dito, mag-download na kayo at yung first-time users, congratulations. Dahil may bonus kayong $20 sa first-time users. Oh, talaga? Yes. Basta gamitin nyo lang ang aking code. OGIEPH. OGPH. Ay, ayun pala. OGIEPH. Ayan. Gamitin nyo lang, may $20 kayo. Idadagdag doon sa ipadadala nyong amount sa mahal nyo sa buhay dito sa Pilipinas. Ayun.
Yun, ha? Apakadali, hindi ba? Swerte Oo. naman ng mga Oo. OFW. Di ka na mapapagod, mabilis pang makakarating yung padala mo. Correct. Oo. At mataas ang palitan. Ay! Mataas pa palitan! Mataas Oo. ang palitan. Oo. Grabe, Ka talaga ng no? tap-tap. Oo, di ba? Kaya, nako, mag-tap-tap send ka na, Rod. Yes. Kung nasa ibang bansa ka. Ay, andito Andito siya. lang siya. Andito siya. O, yan, Rod. O, kung meron kang mga kaibigan sa ibang bansa, o, sabihin mo, padalang ka ng pera dito ng Tap send. tulong. Mm. O, through tap-tap send app. Mm. O, para at least, di meron ka ng GCash, instant GCash, or sa bangko mo mismo ipadadala. Mm. Hindi ka na pupunta sa mga money remittance center. Pero pwede rin magpadala doon. Yun. Ha? Malinaw yan, ha? Mm. Oo, at saka, Rod, be grateful. Correct. Huwag nating iwawala yun. Oo. Tsaka, pag mali na, huwag na nating dagdagan ng isa pang mali. Ayun. Oo. Kasi lalo kang hindi maiintindihan ng mga tao. Saan ka nang gagaling? Ang tagal mo nang wala doon. Bakit ngayon ka lang nagre-reklamo? Di ba kay Olga siya? Parang matagal Kaya lang nga. nawala si Olga Kaya dun sa nga. Batang Quiapo. Eh, ba't parang ngayon lang siya nagre-reklamo Kaya dun sa nga. na-experience niya? Eh kasi nga Mama Loy, nagko-content. Ah. Kumita. Uy, grabe ka naman. Baka ngayon lang siya nakapag-react. Kasi nga Mama Loy, na-monetize na siya. Kaya nga. Roda, siya nagsasabi niya na, kinabahan si Jex. Hindi magpaano lang siya sa tap-tap set. Ayun nako. Pero Naya, dun sa statement ni Rod, dun sa kung paano niyang mahalin yung mga anak niya, di ba? Ayun, Admire saludo ako ko sa sa kanya. kanya. Oo, oo. Kasi kung paano niya in-explain kung ganong binavalue niya yung mga anak niya at lahat ginagawa niya para matustusan yung mga anak niya. Mabuhay ka dyan as a single father, di ba? Ay, sana nga Mama Loy, totoo. Yung sinasabi ni Mama Loy? Oo nga. Uy, Hindi, yung totoo sinasabi yun. niya. Baka naman, oo naman, Diyos ko, alam mo, ang isang ama gagawin ang lahat para sa anak. Maging baklaman yan. Hay, ayaw ni Alvin yan, te. Ha? Ano ka ba? Ayaw ka na magsalita. Anyway, Oo. at ito pa isang balita, Mama Loy. Ay, ano yan, Nay? Sana magkaayos. At si, Ay, oo. Bagay tama. si Rod, no? Humingi ka na lang ng sorry. Oo, alam, apakabait ni Coco. Yes. Kaya alam mo, sobrang ni Coco. Sabi nga ni Coco sa akin, parang nakakapaso ng tumulong. Oy. Kasi nga, di ba, sa nangyaring ito, na parang Mm. siya yung talagang sobrang excited na tulungan siya. Tapos yun pa yung balik sa kanya. Mm. Pero sabi ko kay Coco, Mm. huwag kang mapaso na tumulong. Tumulong ka pa din. Basta next time, background check ka. Mag-due diligence ka sa mga taong tutulungan mo. Dahil kahit naman ako, kahit matagal na ako sa industry, naluloko pa rin naman ako. Ay. Oo, kaya kailangan Mabait ka kasi. mag-due diligence din ako, ha? Oo, kaya yung Diyos ko, magbayad na kayo ng utang. Hi! Prudentec. Ay! Oo, ha? Nika. At saka si Algie ng General Trias, Cavite. Ano ba yan? Baka hindi pa kayo nagpaparamdam. Ay, teka lang ay. Eh, yung mahaba yung pangalan, nagparamdam na ba? Oo. Ah, talaga? Ay, Oo. Wow! Nagbigay ng 5,000 bilang bawas sa utang. Pero ako okay lang ako. Sinabi ko dun sa RM ko, huwag mo nang singilin, bigay mo na sa kanya. Ang nakaka-twins, yung magdedemanda sa kanya. Ay! O wala na ako doon. Oo. Kaya bahala na siya. Pati yung mga naniningil sa alahas. Baka suot pa nga niya iba eh. ay. Oo. Clue ba yan? Hindi pa bayad. Oo. Clue? Clue din yan? Ah? Ay, nako. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, yung mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na! Click lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana naman natin nag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Nandiyan na po yung bago naming condominium. Pinakita ko sa'yo kanina na. Yes. Naku, sana maibigan niyo po kasi nakakatuwa po yung ginawa natin ngayon. Medyo malakalaki yung condo na yun. Kaya medyo marami tayong space na ginawa. Nandiyan po yan sa Mama Loy YouTube channel. Makawala ah. Ando na, promise. Ayan, ikaw Oo. naman, Jex. At sa Tita Jegs channel, may bago po akong vlog dyan, yung sa Sex Bomb. Panoorin niyo po. Oh, ay, ayaw yan ni Alvin. Ay, ayaw ba niya? Oo. Yung panoorin nila. Bakla ka pa. Pinalaki ako ng Sex Bomb. Ay, oh. Kaya pala,
Hindi pa din Iba yan. At pasalamatan ko lang ang NB Skin Beauty and Wellness. Ayan, sa ating Glory. Yan, Oo, di ba? Yung NB Halo nila. Yes. At si Mama Loy. Nag-day 1 na ako. Yes, ang kanyang Yes. medical weight loss. Ay, teka lang naman. Dito yung... Dito ba? Hindi Dito. puweta mukha ni Mama. Yan. Diba, oh? Oh, Nag-day 1 na po ako ng Yes. aking medical weight loss program. At meron Diba? silang yung halo. Yes. Yung halo, ayun. Pabibit-bit sa yung halo, basta. Bongga. After 4 weeks yan na, mag-halo na ako na. At syempre, meron sila nung kanilang NV Surgery Summer Promo. Kaya mga surgical procedures po, ayan, may promo po sila. Bisitahin na po yung kanilang mga social media accounts. At mag-avail na! Yes. At syempre, Tess, si Doc JC Solis ng Gorgeous Smile. Ayun, di ba? Thank you po, Doc. Miss Ara, Thank you, Doc. see you soon! Ayan, at syempre pa ang aking panayam pa rin kay Sofia Trazona. Yan. Ang anak ni Izzy at yung stepdaughter ni Araldin Aragon. Yan. Ayan. Wait, tanggap niya bang daughter? Yan ang tatanong natin sa kanya. Yung panoorin nila sa iyong... Panoorin nila. Oo. Tsaka syempre, panoorin niyo rin, ayan, kakalabas lang ng aming panayam naman kay Rave Victoria at kay Fred Moser. Ito yung mga PBB evictees na nasa labas na ng bahay ni Kuya, obviously. Oh. At sino nga ba ang kanilang death? Para sa big night. Yan, eto po. Medyo naiyak ako dun sa kwento mo. Grabe. Oo, kasi parang sa kasal ng nanay mo, hindi ka man lang inimbita. Opo. Akala niya po kasi okay na ako sa lola ko. Dati, meron kami nilabas sa Showbiz Update na may sumusuporta daw na mayamang bading. Kaya lagi nasisave si Fred. Eto, kaharap ko na siya. It's bad na you can just accuse someone without hearing his side of the story. Hindi ako against doon sa LGBTQ. Actually, support ako. Hindi ko sila dinidiscriminate. Ako gusto ko talaga umangat in my own way. Wala kayong napupusuan kahit non-showbiz? Napupusuan po. Na non-showbiz? Yeah. Showbiz. Joke lang. Okay. Darating tayo dyan, Ray. Oo. Na nag-overthink po kung para sa akin pa yung showbiz. Kung may mangyari po ba sa career ko. Si Princess, parang ayaw mo pang lubayan eh. Tapos iintayin mo siya sa labas. Siguro Totoo yun? Hihintayin mo siya sa labas. Yes, of course. Ayan. Di ba? At syempre pa, maraming salamat sa Chicks Inasal. Yes! Ang nagpakain sa atin. Kaya kung gusto nyo rin na umorder ng mga food trays, ayan, Yes. para hindi na kayo magluto. Yung mga budal bilaos, Yes. di ba? Oo, ayan, may chicken, may liempo, Yes. merong silang palabok. pansit. Yes. Oo, ayan. So, ang dami niyo po diyang pagpipilian. Correct. Kaya subukan ang sarap ng Chicks Inasal. Marami pong silang branches lalo na sa mall at meron silang standalone branch sa Paranaque. Oh. Ayan, maraming salamat, Chicks Inasal. Thank you, Chicks Inasal. At syempre, maraming salamat kay Rodel Bautista ng Rodel Bautista Salon. Yes. Thank you so much. At syempre sa Headway Vera Salon at sa Nail Cocktails. Ayan, Yes. maraming salamat sa mga pakuko. Yes. Oo, ha? At ito pa rin po ang inyong lingkod, Pampa Osin OG Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. Isa pa. La 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 la. Ichika mo na dali. Alam mo, nag-first day ka pa lang ng streaming program, Oo. kumikipot na yung boses mo. Oy, Oo. kasama ba yun doon? Ayan, ano na, yung gusto ni Alvin Aragon na mangyari. Ano? Maging boses binata ka. Talaga? Ayan, gusto niya yan eh. Ayun, bumitaw pa rin. Ayaw talaga. Lumalabas pa rin siya. Ayun naman sinasabi ko, mamagin eh.